ano siya sa station siya sa lahat ng space. Saan yung lahat ng space? Sabihin na natin na kasi parang hindi tayo super ng Milky Way, hindi tayo handa sa galaxy. Sabihin mundo, naka-station lang. Kahit na gumagapag pa tayo, o tumatakbo tayo na mabilis, dyan sa tinatawag na rota natin, dyan sa may open space, andun yan dyan sa kalutong lang tayo sa kanya. Pero sabihin, andyan sa occupied pati galaxy natin, buong galaxy, ang buong space, andyan ang spirito ng Diyos. Nakalutong lang tayo. Kaya huwag niyo sasabihin na walang Diyos. Hindi niyo nararamdaman ng Diyos. Bakit tayo lang sa, hindi niyo naiintindihan ang truth ng Jesus Christ. Kaya hindi niyo nararamdaman yan. Kasi walang pakialam sa inyo yan o sa akin. Unless sa maintindihan natin si Jesus Christ. Ganun po yan. Meron yan logic. Basta yan may nakasulat na, katulad sa Revelation. At darating yung anghel ng Lord na magbabaha ng buong ilog. Sinasabi ko po ng September 9. Pero hindi lang September 9 na naraintindihan. Buong June ko para ko naraintindihan. Inuutukan ako ng Lord ng mensahe ko. Kaya September 9 ko na yung mensahe. Na sinasabi ko, magbabaha ng gusto. Tapos yung magbaha dyan sa Negros, patuloy inuutukan ako. Sinasabi ko magpapatuloy ang pagbabaha dahil may gumagawa ng pagbabaha. Hanggang sa nakakita ko ng number 3. Naiintindihan ko na 3 beses magbabaha ng catastrophic strength o lakas. Pero napalatayo ng nagdidibigan sa kalawag sa ngayon. Bakit? Kasi hindi pa dumarating yung kapigatian na darating sa kalawag. Inuuna ang mga malapit na sa mga volcano. Kaya nagbuga ng mga volcano o 4 na vulkan. Ang daang paalala at yan ang gagawin niya ng anghel na yan. Napababain niya ng mga alahar ng mga putik. Pagtigas yan, gagawin niya ulit ng pagbaha. Sa panahon na yan, mababaw na ulit. Mas malaki na ang baha na mangyayari. Tandaan niyo, ang nagbabaha, hindi tsamba-tsamba. Meron pa din anghel na gumagawa ng pagbabaha. Yung tinatawag sa Revelation na wind, na anghel, na siyang gagawa ng mga pagbaha. At sinasabi, paalala din, maraming tao ang namamatay. Nandito tayo sa kapanahon na ngayon. At hindi na yun sa Pilipinas. Mula pa ng pagbaha, sinasabi ko na, tignan niyo ang China, hanggang walang tuyo sa mga calamities. Sobra ang baha sa kanya. Maging yung mga nakatay-up sa kanya na mga bansa, mga Thailand, yung mga Cambodia, yung sa unahan pa ng Thailand, lahat binabaha kasi nakatay-up sa kanya. Pipipos yun, ang China ay pahihirapi na 1 taon. Sapagkat yung hindi sasahupin tayo ng China. Kaya yun, dahil sila sa kanilang problema sa loob, kaya hindi nila tayo na-focus. Wala ang focus sa gera, hindi maka-focus sa China. Dahil sila binibebastos ng loob. Yun po ang nangyayari. Kaya tayo, peaceful, easy, happy tayo. Sa konting kita, sa konting blessing, at mahimbing na pagtulog, ay salamat sa Panginoon. Tayo ay payapa. Yan. Ngayon, ating pong daragdagan ang mga mensahe na pinagkaloob sa atin. Yan po ay mga pinagkaloob na review. Review lang tayo. Sapagat babasahin natin ang napakaraming revelation sa akin. Ang dami. Napansin niyo ba ang mga pagsabog ng vulkan sa Italy? Sinasabi ng Lord na yung pagsabog na yan ng sabay-sabay na volcano ay mayroon niyang sign. May matinding sign na mangyayari sa kanila. Hindi na yan pagsabog. Yung nangyayari nila sa atin na pagbaha, nangyayari din sa kanila yan. Pagkatapos sa ilang panahon. Pero patigas lang yung mga
tinatawag na niluwa ng volcano. Pag matigas na yan, tsaka yan nagkakaroon ng panibagong pagbaha. Na inuluwa mismo. Yung volcano mismo ang magluluwa ng mga tubig para ano din yung mga tinatawag na lahar na naiipon sa paligid. Mismo yung volcano ang magluluwa ng napalalakas na sa bukal. Yan mismo ang gagamitin ng angel na si Woodrum. Pati yung mga bundok na wala naman dating mga bukal na sobrang lalaki, magkakaroon ng butas na mga yulog, luluwa ng mga napakalalakas na bukal para lahil baha. Susuban o puluan ang mga baha. Yan ang ginagawa ng angel na to. Hindi aksidente yung mga nangyayari yan. Nasa unahan na, nasa stepping na tayo ng tinatawag na tribulation. Napalad tayo mga taga-Caloocan, mga nandito sa lugar na to. Sapagat ang mga tao dito ay payapa. Ang una-una, sasabihin ko na sa inyo, ang ayaw ng Diyos yung mga sinasamba sa dito. Ayaw talaga ng Diyos yan. Kasi ang Diyos, nasa langit, hindi naman buwa, ang buwa si Jesus Christ. Maging tao para maging offering. Pero pag akyat ng Jesus Christ, hindi na tayo si Jesus Christ. Naghahamay na tayo na gagawin pa natin ng kasi kung kontrabit na sa utos ng Diyos, na bawal gumawa ng mga larayan upang dasalan o sambahin. Magkakaroon ng conflict doon sa tinatawag na truth ng mga prophetic. Kaya si Jesus Christ, hindi na natin pwedeng makita. Bakit? Kasi nung umakyat sa langit, nagbago na ang anyo ni Jesus Christ. Ayun ang tinatawag na sample kung ano ang mangyayari sa mga mananampalataya. Tayo ay babaguhin. Si Jesus Christ, ano man ang anyo niya ngayon, basta sinasabi, nagliliwanag siya. Kaya ko sinasabi dito, yung Cassiopeia stars na naglilingning ng 800 times, brighter than the sun. Kasi si Jesus Christ, 3 times or 4 times brighter than the sun. Paano mo titignan yan? Sige, tignan mo ang araw sa kapanghalian. Kaya mo bang tignan? Si Jesus Christ, doble o triple ng liwanag ng araw ngayon. Paano natin titignan si Jesus Christ? Ano ang gagawin mo picture? Kahit hindi AI, hindi yan mga-drawing. Hindi yan magagawa ng AI. Pangalawa, iba na ang structure ni Jesus Christ. Hindi na po tao si Jesus Christ ngayon. Dahil siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang Diyos ay mas malaki pa sa galaxy natin. Paano masasabihin? At saka ang Diyos, ang liwanag ng Diyos, kahit na araw matutunaw. Paano masasabihin si Jesus Christ, duduringan mo ng larawan? Ay maliwanag pa sa sikat ng araw, sinasabi. Meron siyang rays na radiant na higit pa sa sikat ng araw. Yun ang dahilan kaya hindi pwedeng gawan ng larawan si Jesus Christ ngayon. Dahil tapos na yung panahon na ginugol niya sa mundo upang magsakripisyo para sa iyo at sa akin. Tinapos siya yun. Hindi palaging gano'n si Jesus Christ na parang nakapako, nakawawa. Hindi kawawa. Tayo ang kawawa. Niligtas lang tayo ni Jesus Christ kaya siya naging gano'n. Nagpakatao siya. Naging tao ang Diyos. Yun ang sikreto. Yun ang tinatawag ng misteryo. Paano lang ginawa yun? Na ang Diyos ay naging tao. Pero nung siya ay bumalik sa kanyang dating anyo, hindi niya na pwedeng gawan ng mga rebulto. Lalo yung mga chok. Sasabihin ko sa inyo. Nung nasa high school ako, yung project namin yung gumawa ng rebulto. Ginagawa kami ng birhe na chok. Nag-project kaming ganyan. Pag nagawa ko, ang materials, hindi namin binibili sa matandang professor namin. Namatay na. Yung project namin, dahil sa first year, sa second year, pipinturahan na naman namin. Nilagay niya sa likod ng bahay niya. Kaya next year, pipinturahan na naman namin. Nilagyan lang namin ng mga pangalan. Imagine, panurin nila dyan ginagawa nga ako yan, project ko yan, ng practical art. Diba? Diba, my friends? Kaya binibili niyan, project ko yan high school. Kasi hindi ko natapos yun sa akin kasi namatay nga yung professor namin si Mr. Perez ang apelido. Ayun,
Okay, so nga pinala yung gusto natin yung mga project natin sa, hindi Santo Niño, yung image na babae si Mary. Hindi si Mary nasa langit na. Gawa-gawa lang yan mga kinakalakal ang Diyos. So eto, simulan natin. Yun ang ating propesya. Sa Italy, ano mangyayari? Magkakaroon sila ng mga cave-in, mga butas-butas na lupain hanggang sa Vatican mag-crumble dahil magkakaroon ng butas sa ilalim. Tandaan yan, yung mga lungga na mga papa magtutulap. Imagine nyo, napakatindi itong prophetic na ito. Diba? Yung mga basilika, yung malalaking ancient cathedral, kaya pala isa yan sa dahilan kaya sumasabog ang mga volcano. Dahil yung kanilang tinatawag na dahilan kung bakit may mga basilika, wala nang ngayon. Hindi na sila nakapokus sa Diyos. Puro na lang pagkakapirahan ang nasa tukoso nila. Kaya yun ang judgment sa kanila. So hindi lang yan. Hanggang sa Vienna, yung malalaking mga basilika sa Vienna, mga St. Stephen, ganun din, magkukulas lang. Yung mga basilika nun, nakaplotin sa tubig. Isa-isang magkukulas yun dahil magkakaroon na tinatawag na hole sa ilalim. Magkakaroon ng tinatawag na mga butas na malalaki. Magkukulat sa mga foundation nun, mga basilika na yun. Yun. Gusto ko ba mangyari yun? Hindi po. Wala eh. Pinapront ako, magpipil ko Holy Spirit. Kaya sinusulat ko. Yun, yung mga foundation nila, magkukulap. So, ano mangyari? Magka-crumble yung mga basilika na yun. Nasa ngayon, magiging parang tourist spot. Wala, puro pagkakapirahan na lang ang nandun dyan, mga hotel, makikinabang sila dahil sa mga primary, special na mga tourist, spot. Pero sa panahon na ito, kung paano ang mga mayong volcano ngayon, dinamage lang yun, ganon din sila. Lahat yun, time of recompense ng Lord.